Hello, drawing students. In our next video, gagawa tayo ng isometric view ng floor plan na ginawa natin kani-kanina lamang. So, in other words, we are going to create an isometric background design or an isometric view of the floor plan or the location map that we have just created. And the reason why we created this floor plan is for us to have a reference for our isometric background design. Okay? So, gagawa tayo ng isometric background design base dito sa floor plan na ginawa natin. Now, yung floor plan na ginawa natin para siyang blueprint ng location o ng pinangyayarihan ng ating kwento or nung setting. Okay? So, I am going to open a document or a new Photoshop document. So I'm going to press new and then, okay, it's going to be 1920 by 1080. Okay, so let me just share that. So, ayan. So I've just pressed file and then new and then pipiliin natin yung 1920 by 1080. Ayan, okay. So, titingnan ko lamang kung nasi-share nga ba talaga yung Photoshop. Mukhang nasi-share naman siya, no? Ayan. So, share. Okay, so we have a blank document right here. So, I hope na re-record siya sa mga pagkakataong ito. Okay, so let me just double check ko lang kung na share ko lang yung ano ko, no? New share. Okay, so mukhang nasi-share naman siya, no? So, all right. Yan. Okay. So, yan. Okay. So, all right. So nandito tayo sa blank document ng Photoshop. Okay. So, now I'm going to save this, no? I'm going to save this as the following. So, sabihin na natin, of course, you're going to save it properly using your last name and then your first name. Okay. So, my last name is Ramos. Ramos David dash isometric PG design. Something like that. Okay. So, importante may pangalan ninyo, may apelyido tsaka pangalan ninyo para hindi ako nahihirapan mag-check. Okay. So, ayan siya, no? So, this is a blank document. And now, I'm going to, normally, I just draw my isometric background design freehand. But since I have observed that a lot of my students were having difficulties drawing an isometric cube, no? Kasi ang unang-una mong gagawin ay mag-drawing ka ng isometric cube, no? Minabuti ko na lamang na gumawa ng isometric grid para kayo ay may guide. Okay, so that you'll have a guide. So, I am going to open a certain file right here, and it's called isometric background. Isometric background. I think this is it, no? Titingnan ko nga kung tama itong inano ko. Okay, so ito nga yon, no? So, okay, so this is an isometric, for isometric background. Ito yung title nitong ano natin, no? Now, there's a JPEG version of this. Okay, let me just close this. There's a JPEG version of this right here. Okay, and now, what we're going to do here is that we're going to import this isometric grid inside the file that I have just created. So maybe I'm just gonna go here at the background, okay? And I'm gonna press right click. No, mag-right click ako dyan and then duplicate layer. Tingnan natin kung gagana. Okay, so so pagkapindot ko ng duplicate layer, may lumabas na ganitong window. Hindi ko alam kung nakikita ninyo sa inyong mga screens, no, kung nasasama siya sa recording ngayon.
Pero basically, merong window dito na nagsasabing duplicate layer. At ngayon, dito sa may document, merong drop-down menu dyan. At ilalagay ko siya sa Ramos David Isometric Background Design, PSD. Okay? So, pipindutin ko yung okay. At pag bumalik ako dito, so ito na siya. No? From here, yung isometric grid, isasara ko na to. At makikita ninyo dito sa ating file na to, ayan ano. So nandun na yung isometric grid natin. Okay. So ganun siya. Okay. And then after that, I'm going to, okay, this is the layer. Okay. This is the layer containing the grid. So I'm just gonna change that to grid, or rather isometric grid. Okay. So ganyan siya. And then I'm going to lock this layer para hindi ko siya magalaw. No, ilalock ko na yung layer na yan para hindi natin siya magalaw. At magdadagdag tayo ng layer kung saan tayo magdodrawing ng ating isometric cube. Okay? And the isometric cube has to be somehow a little bit perfect. Okay? So normally ako, just to give you an information, pag nagdodrawing ako ng isometric cube, fini-freehand ko lang siya. Kaya ko siyang i-drawing ng freehand dahil sa tagal ko na ginagawa ito. Okay? So ayan, ganyan ako mag-drawing ng isometric cube. Okay? So, ayan ano. So, medyo perfect siya. However, napansin ko yung mga estudyante, siguro dahil first time nila mag-drawing ng isometric cube, nade-deform yung kanilang isometric cube. Nagiging ganun siya, oh. Ganyan. So, para siyang balikbayan box na sinagasaan ng pison. Yung iba itsura ganyan, oh. Oh. Tapos biglang gaganon. So para siyang sinagasaan ng tractor. So ngayon, bilang solusyon dyan sa problemang yan, no, as a solution to that problem, I have created this, what we call isometric grid. Okay? So buburahin ko muna yan. Okay, magdadagdag uli ako ng layer. So ito yung mga kailangan natin, no? Ito yung mga kailangan natin na tools. Well, kakailanganin natin malamang ang brush tool. Teka, kukuha lang ako ng brush dito. Kailangan natin ng brush tool. Kailangan din natin ng line tool. Okay. So, ngayon, okay, umpisa natin kay line tool, no? Pero bago muna tayo kay line tool, make sure yung brush ninyo nasa tamang nipis lang, no? Huwag masyadong makapal, huwag masyadong manipis. So, yung tama lang, no? Yung tama lang. Bakit? Kasi itong si line tool dito, no? We have a line tool here. So, ganito kasi yan eh. Pag gumuhit ka ng line, pipindutin mo yung mouse mo, tapos gaganyan ka. Ayan o. Ida-drag mo siya across the canvas. And then after niya, so may makikita kang ganyan na itsura, whatever that is. So ganyan yung itsura niya. After niyan, magra-right click ka. And then, pipindutin mo yung stroke path. No? You're going to press stroke path. And sometimes, yung stroke path na yan, minsan, hindi siya stroke path. Minsan, stroke subpath siya. Pero okay lang yon, pareho lang naman ang resulta. So, stroke path, and then brush. Piliin mo yung brush, and then okay. So, makikita natin na medyo makapal yung brush natin. Okay? So, siguro, ang dapat natin gawin, yung brush tool natin, ipisan pa natin. Yan. Para, pag gumamit tayo ng line tool, right click, stroke path, okay, then press enter,
Ayan, tingin ko okay na yung ganitong nipis. Okay? So, ganyan siya, no? So, ngayon, gagawa na tayo ng isometric cube, no? So, gamit ang line tool, drawing tayong ganyan. Okay. And then enter. Oops, mali ako. Nagkamali ako. So, ulit. Ayan. Yan. Right click, stroke path. Yan. Okay. Yan. Okay. So, ngayon, drawing pa tayo ng isang, medyo napalaki lang ata yung ano natin. Napalaki yung ating line. Okay, napahaba masyado. Kasi pangit pagka, alam mo yun, sobrang haba. Okay. So, pwede nating i-duplicate yung line layer na yan. Okay. Okay, paano ko ginawa yon? Ito sa layer 1. I-drag yan dito sa may duplicate layer. Gamit ang move tool, i-move natin siya. Uy, pero hindi natin siya na-move, ano? Ayan. Sige, ulitin na lang natin. Huwag na nga lang ganon. So, okay, nag-drawing tayo ng ganyang line. Okay. So, susunod natin gagawin, another line tool. Susundin lang natin yung mga grid lines na yan. Okay. So, kunyari, papunta dito. Okay. Yan. And then press enter. Oh, sorry. Right click. Stroke path. Okay. Tapos, ganun ulit. So, make sure na pantay sila nung ano. Ayan, no? Make sure na sinusundan nyo yung linya. Okay. Right click. Stroke path. Okay. So, tingnan natin kung tumugma yung linya doon, ano? Tingnan natin kung tumugma. So, right click. Ayun, tumugma siya doon sa dulo. Pero mukhang hindi, lampas pala siya, no? So, nandito yung ano, nandito yung linya niya, eh, oh. Ayan, oh. So, banda diyan, right click, stroke path. So, kita nyo, medyo lumampas siya, no? Okay lang naman yun. Pwede naman natin siyang diretsuhin na lang na ganyan, okay? Tapos, burahin na lang natin to. Okay? So, meron na tayong parang diamond siya, no? Para siyang diamond, okay? So, wala naman tayong certain rules, no? Wala naman tayong certain rules sa paano gumawa ng diamond or ng cube. No? So, itong diamond na to, i-ano natin to i-duplicate natin siya, no? So, nandito siya sa layer na to, right here, sa layer na yan. Okay, buburahin ko muna itong mga nauna ko sinulat dito, no? So, nandito siya sa layer na yan. Okay. Ngayon, itong layer 1, which contains this drawing right here, medyo ano natin siya, no? Gagawin natin sa kanya, i-duplicate natin siya. So, paano natin gagawin yon? So, itong layer 1, ibababa mo siya dito sa duplicate layer right here. At makita mo, magkakaroon ng layer 1 copy. Okay? So, select mo yung layer na yan using your mouse. Tapos, yung down arrow mo, no, your down arrow, you press it down. Sorry, you have to press first the arrow tool right here, the move tool. And then, using your arrow keys of your keyboards, you can now press, no? Kita niyo yung nasa canvas. Yan. So depende sa inyo kung gaano kalaki yung cube ninyo, no? Pwedeng malaking malaki talaga siya, no? Pwede namang hindi naman kailangan sobrang laki, no? Hindi naman kailangan sobrang liit, no? So basically ganyan siya. Tingnan natin. Yan. Okay. So yan yung cube natin. Laki pa natin, sige. Okay. Okay, so ayan. Ayan yung ano natin, no? And then after that, okay, ito yung layer 1, ito yung layer 2. Layer 1 and layer 1 copy, no? Magkahiwalay na layer 'yan. Ang gagawin natin, pagsasamahin natin sila sa isang layer. So I'm going to select layer 1 and then shift select layer 1 copy.
And then right-click, merge layers. Okay? So, right here, kita ninyo yan. Kahit i-brush tool ko na lang to, no? Iba-brush tool ko na lang yan, ano? So, yan, no? Brush tool ko na lang siya. Pwede rin naman yung line tool, no? Kung gusto mo ng line tool, sige, wala namang problema doon. Stroke path. Ayan, ano? So, medyo napakapal yung ano natin, yung brush. So, right-click, stroke path. So, gamit ang line tool. Okay. So, ganun din dito. Line tool ulit. Minsan ano buti pa binabrush tool na lang natin no? So, okay lang naman na i-freehand nyo yung ano, yung cube. Wala namang problema doon. Sige, para walang problema, freehand ko na yung ano ko, no? Yung aking vertical lines. Okay. Okay. So, ayan, yan yung ano natin, yan yung cube natin. Okay. So, that's it. And now we have created our isometric cube. Uh, Now that we have created our isometric cube, in our next video, we're going to create our background. Okay, see you in the next video. Goodbye for now.